Ang breast cancer ang nangungunang uri ng cancer sa mga babae sa buong mundo. Sa kabuang populasyon naman ng mga babaeng may cancer sa Pilipinas, 28% ang may breast cancer. Pilipinas nga raw ang nangungunang bansa sa Asia na may pinakamaraming namamatay dahil sa breast cancer. Ang ikalawang uri naman ng cancer na pinaka-nakakaapekto sa mga babae ay ang cervical cancer, samantalang ikatlo naman ang cancer sa matris o sa uterus. Sa ngayon nga, ang cancer ay ikatlo sa leading cause of death sa Pilipinas. Kaya naman, doble kayod ang Department of Health sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa sakit na cancer. Is to really have partnership in terms of really helping our cancer patients battle their disease. Katuwang ang ilang medical foundations at private institutions, binuo ang programang On Courage sa pagbibigay ng mga seminar at pag-iikot sa mga barangay sa syudad at probinsya. Layo nitong mapigilan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng cancer. The information may not necessarily be on prevention, not only in terms of management, but even yung mga current and future available treatment. Binibigyan natin ng diin ito para ngayong maintindihan ng ating mga kababayan, especially the poor, but at the same time also the so-called upper class. Isa pa raw sa mga problema ay kadalasang malala na ang kondisyon ng cancer bago lumabas ang sintomas nito at mapatignan sa doktor. Kaya naman, mahalagang maging mapagbantay sa ating katawan. Palatandaan ng breast cancer ang pagkakaroon ng tumor na nakakapa sa dibdib. Sa cervical cancer o tumor sa kwelyo ng matris at uterine cancer o cancer sa bahay bata, nangungunang sintomas ang hindi normal na pagdurugo. Pwede po yung tinatawag na post-coital bleeding or pagkatas po mag-sexual contact. Pwede pong intermenstrual bleeding or sa gitna po ng period. Pwede din pong parang humahaba yung menstruation po ng pasyente. Nariyan din ang pagkirot sa bahaging puson at ang pagkakaroon ng mabahong amoy sa vaginal discharge. Hereditary o maaring nasa lahi ang pagkakaroon ng aktibong cancer cells. Sa kaso ni Marie at Terry, pareho silang may kamag-anak na nagkaroon ng cancer. Ang mga bisyo gaya ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay sinasabing maaari ring magdulot ng cancer. Ang human papillomavirus o HPV naman ang isa sa mga sanhi ng cervical cancer. Isa itong sexually transmitted infection o naipapasa sa pakikipagtalik. Na-connect nila na yung HPV, pwede niyang matransform or maiba yung normal cells natin sa cervix na pwedeng mag-progress sa cancer. Isa naman sa itinuturong dahilan ng cancer sa matris, ang matagalan na pagkaipon ng female hormone na estrogen sa matris dala ng hindi pagbubuntis ng isang babae. Kapag nabubuntis kasi ang isang babae, natitigil ang exposure ng matris sa estrogen. Pero sa matagalang exposure dito, na-stimulate o pinakakapal ng estrogen ang lining ng matris dahilan para mabuo ang isang tumor. Ang mga nagkakaroon ng breast cancer, gaya ni Marie at Terry, ay maaaring sumailalim sa mastectomy o tuluyang pagtanggal ng dibdib upang hindi na kumalat pa ang tumor. Sumailalim din si Terry sa breast reconstruction surgery kung saan inilipat sa kanyang dibdib ang taba mula sa kanyang tiyan. Two-part movement. Isa pa raw sa malaking tulong sa mga cancer patients gaya nila ay ang support group gaya ng CareWell dito sa Makati na nagbibigay ng libreng counseling at activities gaya ng dance classes at group exercise. People who participate in support groups and other psychosocial support activities, mas maganda yung quality of life nila. Bukod sa chemotherapy, mayroon ding iba't ibang klase ng radiation therapy na makatutulong para mapuksa ang tumor sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa determinasyon at sapat na kaalaman at maagang pagpuksa sa cancer, maaring mapahaba pa ang buhay pagkatapos ng sakit na ito.